Puso, kasama natin ngayon sa ating booth si Andoy. Kumustahin mo mga taga-subaybay? Kayo nakapahinanap. Umulan lang daw, hindi raw nakita si Andoy. Ganyan ho talaga. Ba't bigla ka daw wala daw kasi pag umuulan? Andoy! Ha? Ah, Judith. Judith ng bayarin mo. Talaga naman. Good morning, paring Bong Belmes. Magandang umaga. Siya nga pala, bago lang nating i-welcome, yung isa pa natin panauhin, binabati natin ng mga taga sumusubaybay ngayon. Papunta na ho dyan sa may Camp Karingal, yung lugar ni Major Eric Calino sa kanil Alfred Zaballa Andoy. Dahil merong PNP Press Corps Shoot Fest po dyan. Pangilan na yun? Pangatlo na ba yan, paring Galoy, o pangapat? Good luck sa ating mga kapuso na miyembro ng PNP Press Corps. Ito ko kahapon si Mark Makalalad dun sa video ha? Oo nga, nakita mo suot-suot ni Mark. Mark 2XL Para kay Andoy. Good luck sa PNP Press Corps sa inyong shoot fest dyan sa Camp Karingal. Napakagandang lugar para sa mga gustong mag-practice ng practical shooting. Thank you, Major Eric Calino. Sa ating linya po ngayon, Attorney Paulo Tomase, Constitutional Law Professor ng UP College of Law. Attorney Paulo Tomase, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ulito. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga, Orly, at yung mga taga-subaybay. Maraming paksa kaming inihanda at natutuwa ako at ikaw makakasama namin, Attorney Pao, para sa mas magandang pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Dahil unang-una, pag-usapan natin itong kahilingan o yung plano na amyenda ng rules ng Senado para makabahagi through teleconferencing ang mga senador na wala sa Senado. Apparently, ang dami na binabanggit, nakakulong, ang dami. Basta pwedeng dumalo. Pero dun sa punto na kung pag-uusapan ay nasa isang detention facility, halimbawa, isang senador, ang nagiging usap-usapan kasi, nung panahon ni Senador De Lima, tinangkarin yan ng mga kalyado ng senadora. Ngayon ay Congresswoman Laila De Lima. Ang pagkakaunawa ko, pinakamalaking usapin pa rin ito, correct me if I'm wrong, Attorney Pau, kung ano magiging discretion noong kung sino may kustodiya doon sa mambabatas at hindi yung kung ano ang rules na pinairal sa isang sangay ng Kongreso. Tama ba yun, Attorney Pau? Tama po yun, pero siguro dapat ang pag-unawa po natin doon ay dapat magkatugma yung rules ng Senado at yung rules ng may kustodiya. So, doon po sa rules ng Senado, tama naman po yun, yung minorya po, sinubukan po nila na hingin yung, or i-request sa Senado po na hayaan si Senator Laila De Lima na sumali doon sa teleconferencing. Pero yung konteksto po kasi noon ay una yung pandemya po iyon, no? So hindi naman po normal yung circumstances noon. At I think yung logic noon ay kung hinahayaan naman natin yung iba nating kasapi na hindi naman nakadetain na sumali via video conference, bakit hindi yung isang senador, no? Na nasa detention? Pero yung ibabangga kasi dapat doon ay may mga sariling patakaran din yung mga korte natin. At kung tama yung alala ko, yung court ng Las Piñas kung saan pending yung kaso niya noon, hindi naman po pumayag. At may dahilan yung mga korte or yung mga katawan na may kustodiya, no, kung bakit hindi sila papayag sa isang teleconference participation. Unang-una, hindi naman po natin hinahayaan ang mga detainee na mag-communicate regularly sa outside world, no. Hindi po dahil guilty na sila, inaantay natin yung pagdilitis at yung pagdesisyon ng korte, pero dahil may security risk doon sa detention, baka makontak po yung sa labas, no, etc. So, yun po yung dahilan ng korte na iyon. Kaya dapat po, hindi lamang po yung Senado yung pumayag doon sa teleconferencing, pati po yung katawan na may kustodiya doon po sa senador kung mayroon mang madedetain. So, hindi, kung sakasakali man, hindi sapat na amendments ng rules lang ng isang sangay ng Kongreso ang iiral. Dapat Opo, no? dapat may malinaw na patakaran sa kung sino man na maaring mangalaga ng seguridad ng isang tao o ng isang mambabatas na under custody. Opo, tama po. Yun yung tinatawag natin, no, necessary pero hindi sufficient. Na parang
definitely kailangan po pumayag ng Senado Mm. on the one hand na sumali yung isa nilang kasama via video conference, pero kailangan din po pumayag yung Mm. korte o yung kung sino mang agency or ahensya Mm. yung may kustodiya doon Ah, sa senador kung kaya may ako madedetain nga po. Kaya ako tinanong yan, attorney, kasi baka lumabas niyan. Eh hindi, meron kami sumunod kayo. Meron kami pinairal dito na rules. Kailangan sumunod kayo. Sino man ang may kusudiya, PNP man yan, NB. Kailangan sumunod kayo. Kung hindi, kayo masasight in contempt. Kung hindi nyo bibigyan ng magandang signal ang ang aming mambabatas na kinakailangan dumalo through teleconferencing. Kaya ako tinanong niya kasi parang baka naman lumabas na may special treatment tayong ibinibigay na magiging unfair sa ilang pang mga persons deprived of liberty. Tama po, at babalik po tayo doon lagi, no, sa issue ng yung patas po ba yung ganito na sitwasyon. May lohika din po kasi kahit papaano yung argumento na dito sa pagdating sa video conference, bakit malaki po yung parang leeway na binibigay natin sa mga senador. Kung normal naman po na detainee, halimbawa isang doktor o isang trabahador, wala po talaga siyang kikitain habang naroon siya sa detention. Mhm. Dahil yun po yung isa lamang na consequence ng ating criminal justice system, no? Yung naintindihan natin na hindi naman guilty ka agad yung nakadetain, pero importante din kasi na maliti siya ng maayos, at for that purpose, hindi po talaga sila hinahayaan na basta-basta na lang makaikot kung saan-saan. Mhm. So may ganun po na factor doon, no? Na baka dapat po tignan din ng Senado, ano po ba yung magiging perception ng mamamayan kung parang pribilehiyo na naman ang ibibigay, no? Na hindi naman pribilehiyo yung tinatamasa ng karamihan. Mm. Okay. Kaya ako rin natanong yan. Maaari yung iba nag-iisip. Parang malinaw siguro, wag na lang rules, wag lang basta-basta sa pag-uusap ng mga miyembro ng Kamara halimbawa o ng Senado, idaan yan. Mas maganda siguro ipasuri din sa korte kung ito'y karapat-dapat. Dahil maaring ma-question ito, lalo na nasa mga importanteng punto ho ngayon ng trabaho ang ating mga mambabatas dahil may impeachment, may usapin na kung ano-anong mga maaring mangyari halimbawa sa Senado, muling pagbuhay ng investigasyon ng flood control na iba ho ang hawak, subcommittee pa ho. Yun ang ilan sa mga pinangangambahan na para mas maging malinaw doon siguro sa Supreme Court kung talagang akma ito o pwede talaga ito, Attorney Well, Paulo. naintindihan ko po, no, yung ganun na course of action kung ganun na lang po yung gagawin natin. Pero siguro po dapat alalahanin natin na sa ating sistema ang pangunahing check, no, unang-unang check sa ating mga sangay ay hindi yung korte. Yung unang-unang check po ay self-restraint. So, Mm. on the part of the Senate, hindi naman po maganda kung parang kailangan ibe-babysit po sila, no, nung Korte Suprema na ito yung kailangan nyo gawin sa rules ninyo, ito yung gagawin nyo upang hindi lumabag sa saligang batas. Sabagay. Dapat yung Senado natin mismo, and alam ko naman yung nangyari in the last few weeks, no, parang bumaba yung kumpiyansa natin sa kanila. Kailangan po na sila mismo tignan nila yung nakaraan nilang practice, no? Suriin nila yung kahalagahan ng debate at pagpupulong sa kanilang mga proseso. At I think dumating doon sa conclusion na dapat po ba talaga itong video conferencing na ito na hindi po sila dinidiktahan ng korte. Mhm. On the other hand, yung korte naman natin dapat, no, maintindihan din nila na pagdating dito sa teleconference, may issues po ba, for example, sa security ng detainee or dun sa ability niya to communicate sa outside world, pwede po bang i-relax yun para sa isang senador, no? So, yung ganun po talagang sistema natin na parang ang unang-unang check ay within themselves, dapat pagnilayan po nila ng mabuti yun. Ngunit, Mhm. I think doon din naman tayo papunta, no? May mga statements or suggestions kasi na kung yung maipilit nga itong teleconferencing amendment ay baka iakyat ng minorya sa Korte Suprema. Pero dapat po pag-isipan ng mabuti yun, no? In the last few years po kasi lalo na hindi po minsan strategic na umakyat sa korte. Lalo na po kung magre-resulta ito doon sa panghihimasok sa mga internal operations ng Senado o ng iba pang sangay ng pamahalaan. Mhm. Okay. Attorney, siguro mga huling tanong na lang. Paano yung sinasagot kung halimbawa meron kang estudyante sa College of Law ng UP na magtatanong sa inyo na
Ano kaya ang ano mangyayari ngayon sa Senado na parang 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 pakitaan na lang ng puwersa, pakitaan lagi ng numero na hindi kayo makakabuo ng quorum kung wala kami. Tapos ito pa magkakaroon ng mga kasi gumugulo na raw ho kasi gumugulo na rin naman ngayon ang investigasyon sa flood control ng ombudsman at marami nang ang kinasuhan sa Sandigan Bayan. Pero mag-iimbestiga pa rin po ang isang subcommittee na parang kini-question kung ano po ang magiging takbo nito at sa halip na makatulong baka makalihis pa sa kung ano man. Although atin tinatanggap na lahat kung pwede makuna ng impormasyon patungkol sa numali sa flood control ay bigyang daan para malaman natin at makita natin kung sino talaga dapat ang mag-asala nito. Pero parang hindi nagiging maganda sa tinatakbo ng isang democratic na branch ng pamahalaan na Kongreso, Attorney Paulo. Well, tama ho yun, no? Actually, more than yung mga estudyante po namin na nalulungkot dito, mas maganda po tignan yung mga panayam doon sa mga dating senador, no? Pag nakikinig din Oo, kasi po natin binabanggit sila sa nila yung media, mga panahon kung nila. parang ang laki po nung pagkakaiba, no? At alam ko na yung focus kadalasan ng diskurso ay educational attainment. Hindi po yun yung mahalaga eh. Siguro dalawang bagay po yung nag-iba, no? Parang una, yung Senado po, sanay po tayo na ang tingin natin sa kanya ay isang mature na institution, no? Kaya nga doon sa kasaysayan no nitong Kongreso, yung desisyon na magkaroon ng Senado, driven yan partly by ensuring na yung kaguluhan sa House of Representatives sa Kongreso, hindi siya tatawid na batas. Nadadaan muna siya sa isang Senado na very mature, no? Ang iniisip ay yung bayan, hindi yung bansa, hindi yung distrito lamang, mas national yung concerns. Mm-mm. Pero parang pag tinignan mo yung diskurso in the last few weeks, nawala yung pakialam doon sa bansa. Parang puro hurt feelings ng particular senators, no? Parang naging personal Oo nga, no? masyado. Inward-looking yung tingin ng Pati yung Senado. mga insidente ng 2004 election, lumutang eh. Opo, no, Parang nabuhay nagkaroon ulit tayo yung ng mga ganoon flashback na ng parang mga dating no, galit. baka Oo. dapat ho yung bayan muna yung isipin. No? Nawala po talaga yon sa usapin natin. Nakalulungkot ho yun. Yung pangalawa po siguro na mabilis na punto ay yung isa pa hong nag-iba based po doon sa interviews kay Senator Drilon, kay Senator Dick Gordon, yung mga dati pong senador ay parang dati ang Senado po, meron silang tingin sa sarili nila na importante yung trabaho namin, no? Mhm. And therefore, kailangan natin alagaan yung institusyon. Tapos Mm. parang hindi na rin po nakikita yun in the last few weeks, no, sa usapin. Parang naging personal, no, naging masyadong inward looking. Nawala masyado yung konsiderasyon na ito bang mga pinaggagawa natin, itong proposed rule changes na ito, yung statements namin sa media, hindi ba ito na-undermine yung kumpiyansa ng mamamayan sa Senado? So parang yung ganun na yabang nawala kahit papaano. Mhm. Okay, hindi naman siguro masamang payuhan ng inyong mga estudyante na maaari nakikinig ngayon. Huwag man nalait kung ang inyong kausap ay walang legal background, Attorney Attorney No. Paulo. Well, actually yun po, disappointing din po yun with all due respect po, no. Wala po kasi sa qualifications ng Senado yung kailangan kailangan Legal background. abogado or may legal background. And Mm. in fact, no, pag lagi pong tinatanong yan ng mga estudyante, parang bakit nung ginawa ba yung Senado, ba't hindi tayo naglagay ng mga educational requirement, etc. Pero kasi the moment na mag-focus na tayo dun sa may legal training lang or merong education lang, parang nawawala yung 99% ng populasyon natin na walang legal training or yung mataas na porsyento ng mamamayan natin na hindi naman nakapagtapos ng kolehiyo. Eh sila mismo dapat yung kinakatawan sa Senado. So, hindi ho dapat sukat normally yung education lang or yung professional degree. Mas importanteng sukat yung may background po ba itong tao na to sa pagsisilbi, Public no? service. Or buong buhay po ba niya ay pamumulitika lang ginawa niya? Ah. Dumaan po ba siya dun sa difficult na trabaho ng advokasya, aktivismo, imbis na kung, dinastiya lamang itong tao na ito. So yun Mm. po siguro yung nalihis, no, parang doon sa statement po ni respectfully kay Senator Marcoleta, parang kung nakita po natin yung pinakamagagaling po natin na senador in the past, hindi po sila lagi abogado. In Mm. fact, Senator Flavier, yung mga dati ho nating senador, hindi naman po kailangan lagi nakapag-aboga siya upang gumawa ng mabuting batas. Minsan, Mm. kailangan lang
ang iniisip muna ay yung bansa, no? At hindi yung pansariling interes. Minsan yun yung pinakakailangan sa kanila. Ayan, mabuti yan. Anyway, attorney, ako'y nagpapasalamat muli sa inyong pagsama at pagbibigay ng ganyang makabuluhang mga mensahe, lalo na ho sa mga ating inaasahan ng mga future lawyer. Hindi parang hindi lisensya na kung kayo makapasa sa bar, meron na kagad kayong advantage para manlait kung meron kayong kadebate na walang legal background. Minsan, unfortunately, yung mga alam natin may legal background, mas maraming ang illegal na Opo, kaya ang warning namin lagi sa mga estudyante namin, itatakwil namin kayo pag kayo na yung senador at yun ang pinangyabang ninyo kaagad. Sana yung mabuting trabaho po, yung napapakita, hindi po yung degree lang. Hindi ko na tatanong kung sino yung mga itatakwil sa darating na araw, pero maraming salamat, Attorney Pao. Maraming salamat din Hindi po. ko na itatanong yung meaning ng French word, salitang Pranses na force majeure. Okay, mukhang alam naman yan ang ating mga kababayan. Dalawa yan, ano po? Act of God and man-made disaster. Attorney Opo, Pao. no, na hindi po kayang iwasan. Na hindi Yun po yung kayang iwasan. pinakamahalaga Ginagamit na kasi yan sa doon. kontrata eh. Pag may kasunduan tayo, kailangan mangyari yan kahit anong mangyari ay matupad yan. Unless mangyari itong mga bagay nito. Sa kontra kasi yan minsan nakikita. Lalo na sa pagbibili kayo ng ticket ng aeroplano. Attorney Pao. Tama po, opo. Ano po yun, no? Hindi inaasahan at kung maaasahan man ay hindi maiiwasan. Yun po yung dalawa na requirement. So, dapat ganoon pong tipo ng kalamidad yun na makapagpapatigil doon sa obligasyon. Or I think dito sa usapan natin, no, yung paglipat sa teleconference. Okay. Attorney Pao, maraming salamat po sa inyo muli. Sa ulitin, sir. Thank you po. Sige po, maraming salamat din po. Attorney Paulo Tamase, Constitutional Law Professor ng UP College of Law. Hilingan, walang Pinoy.